At dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libingan ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon noon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Wala na. Ito na ang tingin ng isang tao nung panahon ni Jesus sa isang babaeng balo. Wala na. Namatayan pa ng anak na lalaki na siyang bumubuhay sa kanya. Wala na talaga. Siya'y nag-iisa. Wala nang tutulong sa kanya. Pero si Jesus ay nahabag na makita ito. Kaya tinulungan siya ni Jesus. Binuhay ulit ang anak niyang lalaki para may katuwang ulit siya. Minsan sa buhay natin bilang Kristiyano, ay pakiramdam natin ay wala tayo. Nag-iisa nagdurusa. Minsan tinatanong natin, dinidinig ba ng Diyos ang panalangin ko? Bakit nangyayari sa akin ito? Pero hayaan niyo sabihin ko sa inyo ngayon na oo. Dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Nakikinig siya sa atin lagi. Alam niya ang laman ng puso natin. Minsan nga lang, tinuturuan niya tayo maghintay. Minsan nga lang, hindi niya sinasagot agad. O higit pa sa inaasahan natin ang ibibigay niya. Ang Diyos ay tinutulungan tayo at ginagabayan. Dahil sa ating mga Kristiyano, siya ang ating pag-asa. Lalong-lalo na sa mga panahon na tingin natin wala na tayo. Wala na tayo makapitan, wala tayong maasahan. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang siyang tanging maaasahan natin. Ang Diyos nakalakbay natin at karamay natin. Kaya sinasabi din sa atin ng Panginoon, kung minsan ay nadadapa tayo sa bigat ng ating problema, sinasabi niya sa atin, bumangon ka na. At ito lagi ang paalala sa atin ng Panginoon.
Kung sa mga problema ay nabibigatan tayo at mas nais nating manatiling nakadapa, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, bumangon ka. Tumuloy ka sa lakad mo, sasamahan kita. Siguro ito yung greatest consolation natin bilang mga Kristiyano. Oo, may mga pagsubok ang buhay. Minsan, nahihirapan tayo. Pero ang laging pag-aalala sa atin at pag-asa binibigay sa atin ng Panginoon, bumangon ka na. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Kasama mo ako. Kaya maganda rin sa ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito. Dahil kasama natin ang Diyos, ibulong mo sa Kanya ang mga hamon mo sa buhay. Ibulong mo yung mga challenges na nararamdaman mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, ito ang aking pinagdadaanan. Ito yung mga challenges ko. Alam ko na riyan ka. Samahan mo ako. At ang Diyos, lagi tayong sinasamahan, lagi tayong ginagabayan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya lagi niyang paalala sa atin, bumangon ka na at lumakad. Kasama mo ako. Amen.